ekonomiya. Tulad ng mga human trafficker at drug lord, ginigiba ang mga ahente ng batas at sinisira ang buhay ng ating mga kababayan. Kapag binahan ng mga smuggler ang ating mga pamilihan ng mga mura at hindi nabubuwisan at hindi fit for consumption na mga kalakal, hindi lang nila sinisira ang kabuhayan ng mga magsasaka, sinasabotahe rin nila ang pambansang seguridad. Inuubos ang kaban ng gobyerno at lalong nawawala ng tiwala ang mamamayan sa Estado. Si President Marcos Jr. mismo ang nagsabi na national security threat ang smuggling. Kaya ang mga smuggler at ang mga kasabwat nitong nasa gobyerno, kayo ay national security threat. Malupit ang batas sa mga agriculture smuggler dahil may pagkakilalang batas na ang pananabutahe sa ating supply ng pagkain ay hindi simpleng pagbaluktot ng batas. May pagkilala tayo na ang mga pananabutahe sa ating food supply ay krimen na sapok sa sikmura. May mga tinayong institusyon, Republic Act 1222, para sa labang ito. Nandyan ang Council, Anti-Agriculture Economic Sabotage Council, tasked to oversee enforcement, declare abnormal supply, and authorize inspections and seizures. Ginawa rin ito ang enforcement group, empowered to inspect warehouses, seize contraband, file criminal charges. The law also mandates trade regulatory agencies to tighten permits, monitor warehouses. It also requires a daily price index para may transparency and national single window to ensure no shipment or permit escapes scrutiny. Ayon sa nalakap naming impormasyon, halimbawa sa Port of Subic pa lang, so far ngayong taon, nagtangkang ipasok ang 143 million pesos worth of agricultural products sa isang kaso. Madalas ang siste, idideklara ng ganitong mga produkto pero laman ay iba. Ito lang nakaraang buwan ng Hulyo na harang ang 10 container na ang deklarasyon Japanese meatballs at iba pa. Ang nakita sa loob, carrots, puting sibuyas, frozen mackerel na nagkakahalagang 100,000,000 piso. Iba't ibang bilang ng mga container, 42, 57, 10. Mga consignees na na-flag, narito ngayon ang iba. Berches Consumer Goods Trading, EPCB Consumer Goods Trading, 1024 Consumer Goods Trading, Vox Enterprises, Lexa Consumer Goods Trading, Queenstar Industry Consumer Trading, Laximar Wet and Dry Goods. Marami na ring ibang kaso ng smuggling ang napabalita. 34 million pesos worth of smuggled agricultural products from China, July 1, 2025. 100 million pesos worth of smuggled agricultural products seized, July 8, 2025. 66 million worth of 17 containers containing 500 metric tons of miscalculated and smuggled vegetables, July 20, 2025. 200 million pesos worth of smuggled meat at treatment storage and disposal facility sa San Ildefonso, Bulacan, October 5, 2024. 21 million pesos worth of cold storage facilities containing 132 tons of white onions, August 17, 2024. 23 million kilograms of imported rice na nasa PPA ports. Slow release of imported rice, August 2024. September 9, 2024, 85 million pesos worth of smuggled frozen meat from China. 120 million naman ang NBI, uncovered stash of smuggled frozen products valued at 120 million, September 28, 2024. CS Cold Storage and Processing Plant. Let us invite them in the next hearing at committee, Mr. Committee Secretary. Marami na rin kaso ng smuggling. Sunod-sunod. Ang tanong, meron bang nasampahan na ng kaso na non-bailable? Wala pa. Nanawagan si Pangulong Marcos na buwagin ang buong chain o kadena ng agri-smuggling noong December 2024.
Tama naman, pero hindi sapat ang panawagan dahil kung paanong binulgar ng baha ang mga kurakot sa infrastruktura, binulgar din ng smuggling ang mga suhulan sa pag-angkat. December 24, nung nagbitiw ng salita si Pangulong Marcos, September 25 na, 2025 na, subalit wala pa rin nakukulong. Maraming pagkahalintulad ang paulit-ulit na pagbaha dito sa Metro Manila at ang krisis sa pagkain. Bukod sa nakaugat sa pangungurakot at kawalang hustisya, ang pagbaha at ang krisis sa pagkain ang sobrang nagpapahirap sa karaniwang Pilipino. Karaniwang Pilipino na humihiling lamang ng ligtas na mga kalye, patas na presyo at pagkaing abot kamay sa mesa. In the end, this hearing will move or will push for the full implementation of the laws of the Anti-Agriculture Economic Sabotage Law with your cooperation. We will now proceed with the opening statement of Senator Risa Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Chair, colleagues, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakalungkot ang nangyayari sa industriya ng bigas. Last year, because tariffs were slashed, the Philippines became the world's top rice importer. Nalugi ang ating mga magsasaka. Sapilitang nagbenta ng palay ng mas mababa pa kaysa sa kanilang production cost. Samantalang, ang presyo ng bigas sa merkado halos walang ipinagbago. Masakit pa rin sa bulsa ng mamamayan. Mabuti at naglabas ng executive order ang Pangulo para suspindihin sa 60 araw ang importasyon ng bigas. This order acknowledges what we have been saying all along. We have a deep problem. Malalim po ang problema natin sa ating rice importation policy. Yes, the importation ban is a step in the right direction, but hindi po ito sapat. Gaya ng nauna ko nang ipinanukala kasama ang ating butihing chair, Senator Kiko, we must go further. We should revert the tariff rates back to 35% for ASEAN rice and higher than 35% for non-ASEAN exporters. Hindi ito dapat gradual. It must be immediate if we truly want to protect our farmers. The import ban and the tariff increase are not opposing measures. They complement each other. Only by doing both can we stabilize farm gate prices and finally give our farmers the fair fighting chance they deserve. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Ontiveros. We would like to acknowledge the presence of Senators Raffy Tulfo and Senator Amy Marcos. Would they have prepared opening statements before we proceed? I don't have a prepared statement, simply that I'm here having already authored an amending bill for the Agricultural Tariffication Act. So I would like the suggestions of all the resource persons as well as the DA here, the NGOs and all the farmers representatives, most of all from the Secretary. Also, perhaps it's time once again to look at the NFA and its charter. It, of course, derives from my father's era. Hence, we are very, very familiar with it, and perhaps it's also time to review the highly restricted mandate. Ang lit-lit na lang ng papel na gagampanan ng NFA ngayon. Baka naman nasobrahan namin. Dahil galit na galit kami sa katakot-takot ng importation noon. Baka labis naman at nalimitahan naman ng NFA sa buffer stocking na lamang at pagbebenta ng bigas sa DSWD pati ang LGU. Baka naman kinakailangan palawakin yan. Kaya lang sa kabila ng pagnanais namin tumulong, tuloy-tuloy pa naman ang report na nabubulok at talagang nasisira ng tuluyan ng NFA stocks. Sabay, paano natin palalawakin ang trabaho niyan kapag hindi nila naasikaso ko, konti na lamang.
At sa usapin ng NFA, magkano yung current income ng NFA? Ano ang gagawin natin sa 103 billion na utang niya? Ano ba yan? Iko-condone ba yan? I-erase the board na lamang yan? Ano yung breakdown yan? Pagplanuhan natin para kung dadagdagan natin ng pera ng NFA, abay asikasuhin muna natin yung utang kasi napakalaki ng problema niyan. So, eto yung aking mga concerns. Moving forward, in the spirit of IME solution, ayusin na natin to once and for all para may plano tayo. A 60-day suspension is very much a band-aid solution where while it is welcome, we are fully aware that a longer-term plan is urgent and necessary. Thank you very much. Yun lang po. Thank you, Senator Marcos. Senator Tulfo, Rafi, would you have an opening statement? You have the floor. Yes, Mr. Chair. The government is extending financial and technical assistance through various programs and policies to the budget of the Department of Agriculture by the hundreds of millions and even billions of pesos for our farmers to produce and yield better crops. But at the end of the day, I think we're not doing enough to secure the livelihood of our farmers, especially when we're talking about unfair competition vis-a-vis agriculture smuggling. And like during the last hearing that I was here, I did mention about agriculture smuggling na ang dami-dami na po. As a matter of fact, 217 ata, if I'm not mistaken, and out of those 217 smugglers na flagged down and nahuli to the Bureau of Customs, wala pa rin nakakasuhan. Actually, isa lang ata. So ano nangyari? And I know for a fact na meron na nabuong tinatawag na Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na kung saan yung DA ay binigyan ng kapangyarihan na para makipag-coordinate sa Bureau of Customs, kasama na dyan na mabigyan sila ng LOA o Letter of Authority para mag-monitor and kasama sa pag-raid, special sa mga bodega ng mga alleged smugglers. Ang tanong ko lang kung ito ba'y nagagampanan ng ating Bureau of Customs and of course ng Agriculture DA, kung meron ba talaga silang close coordination. Because to close coordination only then, siguro hindi naman talaga natin totally ma-stop. At least malamang curtail yung tinatawag na smuggling, ng agricultural smuggling. And ang gusto ko sana mangyari, sana meron talaga masampulan. Kasi ang palaging nahuli, yung mga piyon. So, siguro later, tatanungin ko yung Bureau of Customs, bakit walang nahuli? And ang nangyari kasi, Mr. Chair, ito mga importer, ito mga broker, gumagamit sila ng mga dami, mga pangalan. At paggamit nila mga daming pangalan, pag nahuli yung mga smuggled na mga crops, ang nahuli lamang kung sino yung nasa delivery. Siguro, it's about time Customs and DA would conduct a controlled delivery. Pababayaan muna ma-deliver sa isang warehouse yung smuggled yung suspected smuggled na agricultural crops, and pagdating doon sa warehouse, then hulihin yung may-ari ng warehouse and alamin sa may-ari ng warehouse kung sino yung nag-rent ng warehouse na yun. So, for us to be serious dito sa pagtulong sa ating mga farmers, dapat meron talagang makakasuhan sa mga smugglers na ito. Like I said, 217. Ano nangyari sa 217? Isa pa sana I find out na merong kapangyarihan din ang DA, may enforcement group ata ang DA against smuggling, pero yung mandato lamang nila ay tungkol lamang sa Food Safety Act. So ibig sabihin Food Safety Act, kung fit for consumption lamang, hanggang sa fit for consumption lamang, correct me if I'm wrong, ang pwede lamang nila ma-flag down. So paano kung yung smuggler sabihin, fit for human consumption yan, pwedeng kainin yan, safe yan. So anong gagawin na ng DA? Atras na, ganun ba yun? Kung mali ako, correct me. And also, lastly, Mr. Chair, gusto ko malaman kung saan napupunta yung mga nafa-flag na nahuli ng mga smuggled agricultural crops. Yung ba ay dinidestroy? Or better, yung ba ay binibid para naman mabenta sa mga kadiwa, or better off pag-isipan natin na para ito'y sa mga feeding program ng mga estudyante sa mga public schools para hindi naman siguro masayang.
That's all muna. For now. Thank you, Senator Raffy Tulfo. With the permission of our members of the panel,